So, eto na nga mga sangkay, meron pong bad news ngayon tungkol po kay Tatay Digong, kay former President Duterte, doon sa ICC. Nako, ano ito? Pag-usapan po natin mga sangkay. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito nga po ang balita kay dating Pangulong Duterte. No, isa pong masamang balita na magpapaiyak ngayon sa mga solid supporters niya dito sa ating bansa at maging sa mga kababayan po natin na nasa iba't ibang dako ng ating mundo. Kasi ayon po dito sa report, pina-freeze ng International Criminal Court ang perang nakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto siya at dalhin sa The Hague, Netherlands. So, mayroon palang nakuha. Ayan po mga sangkayo. Pero palang nakuha. So, tingnan po natin. ICC ang pina-freeze ng International Criminal Court o ICC ang perang nakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto siya at dalhin sa The Hague, Netherlands. Mayroon pala siyang pera, no? Hindi, may nakita ko mga sangkay about sa maleta daw. May maleta daw pong dala, tapos may laman daw pong pera. Papunta sa dahig, ewan ko kung gaano katotoo yun mga sangkay. Pero, eto na nga po, pina-freeze. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng magamit yung pera na yun, mga sangkay. Sunod yan sa request ng prosecution team sa trial judges. Hindi malinaw kung magkano ang pera ni Duterte nang makulong siya. Pero bukod Okay. So, mukhang nabasa ko kasi ito sa mga post po, mga sangkay ng mga loyalista ni PBBM na may malaking pera daw pong dala si PRRD at that time. At inano pa nga, akala ko nga joke yun kasi nasa maleta daw mga sangkay. So, nasaan na po ngayon yun? Naklang to ako no? Yun, dami po talagang, pati sa politika sa ating bansa, ang dami pong kababalagan Ngayon lang po natin nalaman to sa pera, ayon sa public filing, humingi rin ang prosekusyon ng access sa iba pang nakumpiskang gamit ng dating Pangulo. Bagamat walang tutol ang depensa sa pagsisiyasat sa gamit ni Duterte, una na nilang sinabi na hindi na kailangang gawin ang pag-freeze ng pera dahil hawak na ito ng ICC registry. Okay. Okay, alam ko na to mga sangkay. Malamang ang rebat na dito ng mga DDS, sasabihin na lang po nila, wala yan. Gumagawa lang ng issue yung mga yan. Hawak naman talaga ng ICC. Hindi na kailangan ipa-freeze. Hawak nga nila Hindi nga talaga magamit Bakit gumagawa pa ng report na ipapa-freeze? Hawak nga ng ICC. 'Di ba? Yun yung rebat nila mga sangkay. Pero, ewan ko, nagtaka din ako Ng hawak nila, bakit pa kailangan ibalita na ipapa-freeze? 'Di ba? Ano 'yon? Propaganda or ano, mga sangkay? Or kailangan pong ilabas 'yon para sa kaalaman din ng taong bayan? Kasi ako, hindi ko rin alam na may ganun palang pera. I'm sure hindi po 'yan pera na maliit lang mga sangkay. I'm sure malaking pera po 'yan. Ang naalala ko dito si Apo Lakay, si Ferdinand E. Marcos, yung lodi po nating presidente. Ubod ng talino. Nung time mga sangkay na dinala po siya doon po sa Hawaii, no? Ang dami rin po niyang kayamanan po noon, mga sangkay, na kinuha po ng mga Amerikano at that time. No, pinagkukuha yung mga ginto daw po, mga sangkay, yung maliban sa mga gold, mga alahas, mga sangkay, pera, kinuha kasi at that time, ayon po sa report, si Ferdinand E. Marcos dapat dadalhin lang po doon sa Paway, Ilocos Norte. Kasi doon mga sangkay sa Ilocos, mayroon po doong Malacanang din na isa. Malacanang ng Norte. So nang nagkakagulo ang Metro Manila, lilipat lang po siya doon para makakapag-perform pa rin po siya ng kanyang duty as president. Kaya nga lang mga sangkay, dinala po siya, binitbit po papuntang. Kaya nga may joke po yan Bring me to Paway, ang ginawa, dinala po sa Hawaii. Kasi hindi daw po nag-get sa mga Amerikano at that time. Pero ewan ko mga sangkay kung gaano katotoo yun. Pero ayon nga po sa kwento nila PBBM, ganun nga po ang nangyari. Pinagkukuha daw po yung kanilang kayamanan, mga sangkay. Tapos doon na nag-umpisa yung word na ill-gotten wealth. Yung
yung kayamanan mga sangkay na hindi po nila akalain na ganun kalaki. Kaya tinawag po nilang ill-gotten wealth. So ngayon mga sangkay, ito din po ang nangyayari kay Digong, no? Binabakbakan siya ngayon kasi nga daw po mayroon pong problema mga sangkay sa kanya at itong pera na ito nasa kote nung siya ay naaresto. Alright? So tingnan natin. Usap din ng depensa na limitahan ang pag-access at agad na burahin ang anumang personal na impormasyon ng pamilya Duterte. Lalo na raw kung walang kaugnayan sa investigasyon. Mga kapatid, Okay. So ngayon, tingnan natin yung komento ng taong bayan. Ito. Sabi dito ng mga nagko-komento. Ito si Bell Mary D. I-freeze nyo na lahat, pero ang pagboto namin sa Duterte, hindi nyo mapi-freeze. Yan. Yan po yung mga komento nila mga sangkay. Okay. Sabi naman ni Marilyn Lawan, bangag lang naniniwala dyan. Puro ano to Puro maka-Duterte ito Sabi ni Right Troy, proud na naman ang mga kakamping dito. Didebate na naman po yung mga kakamping dito at mga DDS. Sabi naman po ni Ruchi Mapalo, so ibig sabihin, noong lumipad si former president sa ICC, may pabaon na maleta ang admin. Maleta. No? Nauso talaga yung maleta na yun. No? Sabi naman ni Vener Del Monte, sakit sa dibdib nito para sa mga DDS. Sabi naman ni Lubiano Rivera dyan, iiyak na naman ang mga DDS. O ayan mga sangkay, debate to the max na to. Sabi naman po ni Timothy Adar na gawin nyo na lahat ng gusto nyo. Hindi nyo mapapataob ang Duterte. Taob na nga nandun na nga sa dahig, paano hindi mapapataob? Sabi naman ni Ewin Jeff, ICC ni Bangag, kaya sino gusto nila ipakulong? Labo ng comment Sabi naman ni Wena Bantugon, tanim money, di dapat pagkaabalahan pero napapa-comment pa rin. Kasi nadaan sa wall Tanim money daw po, sabi po ni Wena Bantugon. Sabi po ni Melvin, ito naman, si Melvin mga sangkay. Melvin Ramirez, baka pasahe lang dala. May pa-freeze pa ang ICC. Pamasahe lang daw po yung dala. Okay, well, tingnan natin mga sangkay kung saan hahantong ito. Medyo tumatagal na po doon si former President Duterte, no? At malamang sa malamang, hindi niya pa rin po akalain mga sangkay na madadala po siya doon ng ganun-ganun na lamang. At ang isa sa nagmaniobra noon, si General Torre, no? Well, kayo mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Na may pera nga daw po na dala si PRRD at that time nung hinuli po siya. Alright? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.